Akala ni Mia si Adrian ay simpleng tahimik at walang karanasan, isang inosenteng kuya na walang ginagawa kundi magpatutor sa kanya. Pero isang gabing puno ng lihim, natuklasan niyang hindi pala siya ligtas sa mga nakatagong pagnanasa ni Adrian. Isang desisyon ang magpapabago ng takbo ng kanilang buhay habang ang bawat kilos nila ay nagtatago sa anino ng bawal na pag-ibig. Sa kanilang modernong bahay, sa isang tahimik na subdivision, si Adrian at Mia ay parang magkaibang mundo. Si Adrian, 22 years old, ay tahimik, seryoso at palaging abala sa pag-aaral bilang isang engineering student. Sa kabila ng kanyang matipuno at maamong mukha, bihira siyang makipag-usap sa iba, lalong-lalo na kay Mia. Si Mia naman, 20 years old, ay kabaligtaran ni Adrian. Siya'y masayahin, confident at sanay na sa atensyon mula sa mga lalaki. Sa kanilang blended family, siya ang nagdadala ng liwanag at ingay. Bagamat maganda ang kanilang relasyon bilang step-siblings, hindi nila kailanman naging malapit sa isa't isa. Si Mia ay laging abala sa mga kaibigan at admirers, habang si Adrian naman ay nanatiling nasa sulok, pinipiling hindi makialam. Kuya Adrian, lagi kang parang may sariling mundo, biro ni Mia minsan nang makita niya itong abala sa pagbabasa sa sala. Hindi sumagot si Adrian, ngumiti lang ng bahagya bago bumalik sa kanyang libro. Sa isip niya, halos hindi niya kayang tingnan si Mia ng diretsyo. Hindi dahil sa galit o hiya, kundi dahil sa tindi ng nararamdaman niya para sa kanyang stepsister. Hindi lang kasi kagandahan ang meron si Mia, ang bawat kilos niya, mula sa kanyang walang malay na pag-ikot ng buhok hanggang sa maluwag niyang tawa, ay nagiging sanhi ng kabog sa dibdib ni Adrian. Sa kabila ng kanyang tahimik na personalidad, nagsimula siyang magtago ng lihim na pagnanasa para kay Mia, bagay na pilit niyang nilalabanan dahil alam niyang mali. Isang gabi, habang nagbabasa si Adrian sa kanyang kwarto, narinig niyang tumatawa si Mia sa kabilang kwarto habang kausap ang isang lalaki sa telepono. Napabuntong hininga siya, sinubukang ilayo ang sarili sa ingay mula sa kabilang pader. Ngunit kahit anong pilit niyang alisin si Mia sa kanyang isipan, lalo lang bumabalik ang imahe nito. Wala akong karapatan, bulong ni Adrian sa sarili habang maring pumikit. Stepsister ko siya at wala siyang alam sa nararamdaman ko. Ngunit hindi maitatanggi ni Adrian na si Mia ang laman ng kanyang isipan, lalo na kapag nagkakasalubong sila. Sa tuwing nginingitian siya nito, o di kaya'y pabirong tinatawag siyang kuya seryoso, pakiramdam niya ay bumabagal ang oras. Sa kabilang banda, si Mia ay walang ideya sa iniisip ni Adrian. Para sa kanya, ang kuya niya ay tahimik at boring, ang tipong hindi papasa sa mga standard ng kanyang mga kaibigan. Kaya't nang lapitan siya nito isang gabi para humingi ng tulong, nagulat siya. Mia, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Adrian habang nakatayo sa pinto ng kwarto ni Mia. Napatingin si Mia mula sa kanyang telepono, halatang nagulat sa hindi inaasahang paglapit ni Adrian. Uy, ano yon kuya? Rare moment ito ha. May problema ka ba? Tanong niya, pabiro, habang bahagyang nangumingisi. Kailangan ko lang talaga ng tulong, sagot ni Adrian. Pilit na hindi tumingin ng diretso kay Mia. May project kasi ako, at nahihirapan ako sa ibang parte. Akala ko baka pwede mo akong tulungan. Napakunot ang noo ni Mia, ngunit ngumiti rin. Grabe, Adrian, tulong talaga. Ano, end of the world na ba? Sure, kuya. Pero may kondisyon ako. Ikaw ang gagawa ng kape. Deal? Napangiti si Adrian. Medyo nahihiya pero nag-angat ng tingin. Deal. Kinagabihan, nagsimula ang kanilang unang study session sa dining table. Si Mia, suot ang isang loose na shirt at shorts, ay nakasandal sa upuan habang tinuturo kay Adrian ang mga kailangang gawin. Sa bawat salita niya, pinilit ni Adrian na magfo-focus, pero ang hirap. Sa tuwing gumagalaw si Mia, tila nagiging mas malapit ito sa kanya. Kuya, nakikinig ka ba? Tanong ni Mia habang sumenya sa mga notes sa harap nila. Oo naman. Mabilis na sagot ni Adrian, pero halata sa mukha niya ang bahagyang pamumula. Tumawa si Mia. Grabe, seryoso ka masyado. Relax lang, kuya. Hindi naman to end of the world. Napakamot si Adrian sa ulo. Pasensya na. Hindi lang talaga ako sanay na may nagtuturo sa akin. Habang lumalalim ang gabi,
Unti-unting naramdaman ni Adrian ang paglapit nila ni Mia, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emotional. Bagamat sanay si Mia na magbiro, napansin niyang nagiging mas komportable si Adrian. Sa isang punto nagtanong siya, "Kuya, ba't parang palaging seryoso ang aura mo? Parang hindi ka masaya minsan?" Napaisip si Adrian. "Siguro ganun lang talaga ako. Hindi ako tulad mo na madali lang maging carefree." Ngumiti si Mia. "Alam mo kuya, minsan kailangan mo ring mag-relax. Hindi pwedeng puro stress ang iniisip mo." Hindi ito alam ni Mia, pero ang simpleng komentong iyon ay tumatak kay Adrian. Sa kanyang isip, siya ang problem. Hindi niya kayang maging carefree dahil ang iniisip niya ay ang bawal na nararamdaman niya para sa babaeng nasa harap niya. Sa pagtatapos ng gabi, nagpasalamat si Adrian kay Mia. "Salamat, Mia. Hindi ko to matatapos kung wala ka." "Walang anuman, kuya. Basta ikaw, libre ka lang humingi ng tulong," sagot ni Mia. Sabay kindat. Hindi niya napansin ang bahagyang pamumula ni Adrian, pero sa isip ng lalaki, iyon na ang isa sa mga pinakamasayang gabing nagdaan. Habang umaakyat si Mia papunta sa kanyang kwarto, napatitig si Adrian sa likuran niya. Iniisip kung paano niya kayang itago ang damdaming ito ng mas matagal pa. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili habang hinigpitan ang hawak sa kanyang notes. Habang tumatagal ang kanilang late-night study sessions, unti-unting nadaragdagan ang hirap ni Adrian na itago ang kanyang nararamdaman. Sa bawat galaw ni Mia, sa kanyang kaswal na pananamit at natural na tiwala sa sarili, lalong nagiging mahirap para kay Adrian ang labanan ang kanyang damdamin. Ang tunog ng tawa ni Mia, ang paraan ng pag-flip niya sa kanyang buhok, o ang subtle na pagngiti niya kapag may nababanggit na nakakatawa. Lahat ng ito ay tila maliliit na apoy na bumubuo ng malaking alab sa puso ni Adrian. Sa isang gabi ng pag-aaral, napako ang tingin ni Adrian kay Mia habang abala itong nagsusulat sa kanyang notebook. Napansin niya ang dulo ng ballpen na nakapirme sa labi nito. Ang kanyang mapupulang labi, tila nanunukso, ay parang tumatawag sa kanya. Agad niyang iniwas ang tingin, nanginginig ang mga kamay habang kunwaring binubuklat ang libro sa harap niya. "Kuya, nakikinig ka ba?" Tanong ni Mia, tumatawa habang sinusulyapan siya. Nagulat si Adrian at mabilis na tumingin sa kanyang notes. "Oo naman," sagot niya, ngunit ramdam ni Mia ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. "Kuya, wait lang ha," sabi ni Mia biglang binuksan ang kanyang telepono. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Adrian ang isang pangalan ng lalaki na nakasulat sa screen. Tumawa si Mia habang nagtatype ng reply, tila walang pakialam sa paligid niya. "Lagi kang busy dyan," sabay turo ni Adrian sa telepono. Hindi niya napigilang magsalita. Kahit alam niyang mababaw ang dahilan, napatingin si Mia at tumawa ng malakas. "Bakit kuya? Naiinggit ka ba?" Tanong niya, halatang pabiro. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, may kurot sa puso niyang hindi niya maintindihan. Ano nga ba ang pakialam niya? Hindi pa dapat masaya siya na wala silang koneksyon na lampas sa pagiging magkapatid? Hindi, mabilis na sagot ni Adrian, pero ramdam ni Mia ang iritasyon sa tono niya. Ngumisi na lang siya at binalik ang atensyon sa telepono. Ngunit hindi maiwasan ni Adrian na mag-isip, anong meron sa lalaking iyon na wala siya? Habang nagpatuloy ang kanilang sessions, mas naging malinaw kay Adrian ang kanyang nararamdaman. Hindi lang ito simpleng paghanga. Sa bawat oras na magkasama sila, mas lalong lumalalim ang kanyang pagnanasa. Nakatingin siya kay Mia habang nagpapaliwanag ito tungkol sa isang concept sa kanyang notes. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kumpiyansa sa kanyang boses, at ang liwanag na dala ng kanyang ngiti. Lahat ng ito ay parang sumisigaw ng gusto kita. Sa ilalim ng maluwag na t-shirt na suot ni Mia, bahagyang sumisilip ang kanyang makinis na balikat, dagdag na detalye na tila sadyang nagbibigay ng alindog sa kanyang presensya. Isang gabi, hindi napigilan ni Adrian ang kanyang imahinasyon. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang imahe ni Mia ang nasa isip niya. Inaalala niya ang paraan ng pagtawa nito, ang amoy ng kanyang pabango na laging naaamoy niya tuwing lumalapit ito. At ang simpleng galaw nito na tila laging natural ngunit nakakabighani. Mali ito, bulong ni Adrian sa sarili habang mariing pumikit.
Ngunit kahit anong pilit niyang alisin ang imaheng iyon, lalo lang itong nagiging malinaw. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Paano kung hindi kami magkapatid? Ang mga gabi ng study sessions ay naging dahilan ng maraming sleepless nights para kay Adrian. Hindi dahil sa hirap ng mga topic, kundi dahil sa hirap ng kanyang nararamdaman. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Mia ang kanyang nakikita. Pagkatapos ng isang study session, nagpaalam na si Mia, "Good night, kuya. Huwag masyadong magpuyat," sabi nito bago tumalikod papunta sa kanyang kwarto. Naiwan si Adrian sa mesa, nakatitig sa kanyang notes, ngunit walang naiintindihan. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, naupo siya sa kama at tumingin sa kisame. Ang bigat ng damdamin niya ay parang hindi na niya kayang dalhin. Muli, bumalik sa isip niya ang mga ngiti ni Mia, ang amoy ng kanyang buhok, at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya kapag nagpapaliwanag. Pakiramdam niya ay malapit nang sumabog ang kanyang dibdib. Tumayo si Adrian at lumapit sa bintana. Hinayaan niyang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napawi ang init na nararamdaman niya. Bumalik siya sa kama at napahiga. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Pilit niyang kinakalma ang sarili, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang mga alaala ni Mia. Sa isang iglap, ang kanyang kamay ay napahawak sa unan na tila ba nakikita niya si Mia roon. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng mga pagkakataon kung saan naramdaman niya ang koneksyon nila. Ang simpleng pagngiti ni Mia ay parang apoy na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa kanyang pag-iisa, pilit niyang pinawi ang bigat ng nararamdaman, ngunit ang init sa kanyang dibdib ay tila walang hangganan, nagdudulot ng pananabik na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang kamay ay unti-unting tinuklas ang kanyang katawan, sinimulan ang paghagod hanggang sa siya'y dumating sa rurok ng pagnanasa. Habang tahimik ang gabi, tinitigan niya ang kisame at bulong sa sarili, hanggang kailan ko kakayanin ito? Madaling araw na nang magising si Adrian dahil sa uhaw. Tahimik ang bahay, tanging tunog ng orasan ang maririnig. Bumangon siya mula sa kama at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Habang naglalakad papunta sa kusina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Mia. Sa ilalim ng bahagyang liwanag mula sa hallway, hindi maiwasan ni Adrian na mapalingon. Bakit bukas ang pinto ni Mia? Tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinubukang iwasan ang paglikha ng anumang ingay. Nang silipin niya ang loob, agad siyang natigilan sa nakita. Si Mia nakaupo sa kanyang kama. Ang maluwag na t-shirt nito ay bahagyang nakataas, at ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa paraang hindi inasahan ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila nagkukulong sa sariling mundo, habang ang malumanay na paggalaw niya ay nag-iiwan ng nakakabighaning ritmo sa bawat sandali. Hindi nagtagal, si Mia ay napaungol. Ang bawat tunog ay naglalantad ng kanyang pagnanasa at lalong nagpapalalim ng tensyon sa paligid. Napatigil si Adrian, parang na-freeze sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag mula sa lampshade ni Mia ay tumama sa kanyang balat. Pinapakita ang kurba ng kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang mahinang paghinga ay tila umaalingaw-ngaw sa kwarto, na lalong nagpapatindi sa tensyon ni Adrian. Hindi niya alam kung aalis ba siya o mananatili. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Mia, habang ang kanyang dibdib ay bumibigat sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Agad niyang napagtanto ang maling ginagawa niya. Hindi ko dapat ito ginagawa, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi niya magawang tumalikod. Tumibok ang kanyang puso ng napakalakas. Para bang ang bawat tibok ay tumutulak sa kanya palapit kay Mia. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla siyang natauhan at mabilis na umalis pabalik sa kanyang kwarto. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili habang sinasara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano haharapin si Mia kinabukasan, lalo na't alam niyang wala itong kaalam-alam sa nangyari. Kinabukasan, sinubukan ni Adrian na umiwas kay Mia. Nagkulong siya sa kwarto, kunwaring abala sa kanyang mga gawain.
Ngunit hindi maiwasan ni Mia na mapansin ang kakaibang kilos ng kanyang kuya. Kuya, halika na, breakfast time. Sigaw ni Mia mula sa kusina. Walang tugon mula kay Adrian. Lumapit si Mia sa kwarto nito at kumatok. Kuya, ano ba? Ba't parang iniiwasan mo ako? May ginawa ba akong mali? Nagulat si Adrian sa tanong ni Mia. Nagdadalawang isip siyang buksan ang pinto. Ngunit alam niyang lalo lang siyang magmumukhang kahina-hinala kung hindi niya ito kakausapin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pilit na ngumiti. Hindi naman. Sagot ni Adrian, pilit na iwas ang tingin kay Mia. Busy lang ako. Ngumiti si Mia, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Weird ka ngayon, kuya. Kung may problema ka, sabihin mo lang, ha? Tumango si Adrian at sinubukang iwasan ang tingin ni Mia. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang nararamdaman. Ang imahe ni Mia noong nakaraang gabi ay parang sunog na hindi maapula. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Habang sila'y kumakain, patuloy ang tahimik na tensyon sa pagitan nila. Si Mia, na sanay na sa masayahing Adrian tuwing umaga, ay nagtaka sa bigla ang pagbabago nito. Kuya, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong niya ulit, mas seryoso na ang tono. Oo naman, mabilis na sagot ni Adrian, ngunit hindi niya napigilan ang pag-iwas ng tingin. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mia na may kakaiba talagang nangyayari. Ngunit imbes na ipilit, ngumiti na lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Iniisip kung ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagbabago ni Adrian. Pagkatapos ng agahan, bumalik si Adrian sa kanyang kwarto. Pumwesto siya sa kanyang study table, kunwaring nagbabasa. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga pahina ng libro. Ang imahe ni Mia noong nakaraang gabi ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Pilit niyang iniisip kung paano niya haharapin ang kanyang nararamdaman nang hindi nasisira ang kanilang relasyon. Bakit ko ba siya tiningnan? Tanong ni Adrian sa sarili. Ba't hindi ko siya kayang alisin sa isip ko? Napatingin siya sa salamin at tinitigan ang sarili. Kita niya sa kanyang mga mata ang guilt at frustration. Alam niyang hindi tama ang nararamdaman, ngunit hindi niya rin ito kayang kontrolin. Sa bawat segundo, lalong lumalakas ang pagnanasa niya kay Mia, ngunit kasabay nito ang takot na masira ang lahat. Sa kabilang banda, si Mia ay abala sa pag-aayos ng bahay. Habang nagpapalit siya ng bedsheet sa kanyang kwarto, napaisip siya tungkol kay Adrian. Bakit kaya ang weird niya? Bulong niya sa sarili. Parang ang layo niya bigla. Hindi niya alam, ngunit unti-unti nang lumalalim ang tensyon sa pagitan nila. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap para kay Adrian ang itago ang kanyang nararamdaman. Sa bawat tingin niya kay Mia, parang nadaragdagan ang bigat ng kanyang damdamin. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maibsan ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya alam kung paano. Habang lumilipas ang araw, mas lalong naging mahirap para kay Adrian ang makipag-usap kay Mia. Sa tuwing lalapit ito sa kanya, tila bumabagal ang oras. Ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang sundan ang bawat galaw nito. Sa simpleng pagtawa ni Mia, pakiramdam niya ay parang pinapaalalahanan siya ng bawal na damdaming pilit niyang tinatago. Isang gabi, habang nakahiga si Adrian, muli niyang naalala ang nakita niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na tinanggal ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Ngunit kahit anong pilit niyang huwag isipin, lalong bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang tawanan at halakhak ni Mia na tila lalo pang nagpapalalim sa kanyang pagnanasa. Hindi pwede, bulong ni Adrian habang mahigpit na hinawakan ang kanyang unan. Ngunit kahit gaano niya pilitin, hindi niya maalis ang damdaming iyon. Sa kanyang pag-iisa, napatitig si Adrian sa kisame. Iniisip kung paano niya haharapin ang kanyang nararamdaman. Alam niyang kailangang may magbago, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Isang malamig na gabi, nakaupo si Adrian at Mia sa veranda ng kanilang bahay. Nakalatag ang ilang papel sa lamesa, ngunit sa totoo lang, wala na silang gana pang mag-aral. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumama sa kanilang paligid,
habang ang mahinang tunog ng kuliglig ay nagbibigay ng tahimik na soundtrack sa gabi. Si Mia ay nakatingin sa mga bituin, habang si Adrian naman ay parang naglalabanan ang damdamin sa loob. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa kanyang mga braso, pilit na nilalabanan ang sariling emosyon. Kuya, seryoso ka ba dyan? Parang wala ka na namang naiintindihan sa project mo, biro ni Mia habang tumingin sa kanya. Ngumiti si Adrian pero halatang pilit. Mia, mahina niyang sambit. Ang simpleng pagtawag na iyon sa pangalan niya ay nagdala ng kakaibang bigat sa ere. Napatingin si Mia, nagtataka sa biglang pagbabago ng tono ni Adrian. Bakit kuya? Tanong niya, medyo natatawa pa. Pero ang ekspresyon ni Adrian ay seryoso, na parang may napakabigat na bagay siyang gustong sabihin. Hindi ko na kaya, bulong ni Adrian, halos hindi marinig. Huminga siya ng malalim, tila ba naghahanap ng lakas ng loob? Hindi kita kayang tingnan bilang kapatid lang, Mia. Maling-mali, pero ikaw lang ang nasa isip ko. Natigilan si Mia. Hindi niya alam kung tama bang narinig niya ang mga salitang iyon mula sa kanyang kuya. Sa una, napatawa siya ng mahina, iniisip na baka nagbibiro lang ito. Ano ka ba, kuya? Ano bang sinasabi mo? Ngunit hindi tumawa si Adrian. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na parang naglalabanan ang guilt at pag-asa. Hindi biro, Mia. Hindi ko na kayang itago. Maling-mali ito, pero totoo. Tahimik ang paligid matapos ang revelasyong iyon. Hindi alam ni Mia kung ano ang sasabihin. Ang simpleng kuya na tawag niya kay Adrian ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Sa loob-loob niya, pilit niyang inuunawa ang nararamdaman. Kuya, hindi pwede ito, sabi niya, pero ang boses niya ay hindi sigurado. Para bang kinukumbinsi niya ang sarili niya kaysa si Adrian. Tumayo siya at naglakad palayo ng ilang hakbang, iniisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang malamig na hangin ay tila hindi kayang palamigin ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Dulot ng sinabi ni Adrian, "Alam ko, Mia. Alam kong mali. Pero hindi ko mapigilang mahalin ka," sabi ni Adrian habang tumayo rin. Lumapit siya, ngunit nanatiling may distansya sa pagitan nila. Pilit kong nilalabanan, pero sa tuwing magkasama tayo, lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko. Nagulat si Mia sa tindi ng emosyon ni Adrian. Para sa kanya, ang tahimik at seryosong kuya niya ay hindi kailanman nagpakita ng ganitong klasing damdamin. Sa kabila ng gulo sa isip niya, napansin niya ang mukha ni Adrian. Ang kanyang malalim na mata at ang pag-aalala sa boses nito ay may kakaibang dating. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang apela ni Adrian sa ibang paraan. Ang init sa kanyang pisngi ay tila nagpapahiwatig ng bagay na pilit niyang itinatanggi. Napakagatlabi si Mia. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Ang mga salitang sinabi ni Adrian ay parang apoy na unti-unting nagpapainit sa kanyang dibdib. Ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. "Kuya, kailangan natin tong kalimutan. Hindi dapat mangyari ito," sabi niya. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Tumahimik si Adrian. Tumingin siya kay Mia, parang hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot at guilt na nararamdaman niya, hindi niya kayang bitawan ang nararamdaman para kay Mia. "Patawarin mo ako, Mia. Hindi ko intensyon na guluhin ka. Gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal," sabi niya. Napapikit si Mia, pilit na pinipigilan ang sariling damdamin. "Kuya, please," bulong niya. Ngunit ang luhang tumulo sa kanyang pisngi ay nagbigay ng ibang mensahe. Lumapit si Adrian. Hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niya, ngunit hindi na siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Mia at sa isang iglap, nagkatitigan sila. Ang bigat ng damdamin ay naramdaman nilang pareho, na parang ang mundo ay tumigil para sa kanila. Dahan-dahan lumapit si Adrian. Hindi siya sigurado kung papayag si Mia, ngunit hindi na siya umatras. At nang maglapat ang kanilang mga labi, parang sumabog ang lahat ng emosyon nilang pilit na tinatago. Ang halik na iyon ay puno ng tensyon, pagnanasa at bawal na damdamin. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila hindi kayang palamigin ang init na namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit hindi rin nagtagal. Pareho silang napaatras, halatang gulat sa nangyari. Si Mia ay nakatingin kay Adrian, ang mga matay puno ng tanong. Si Adrian naman ay tumingin sa lupa,
Hindi alam kung ano ang sasabihin. Kuya, ano ito? Tanong ni Mia, halos pabulong. Ngunit wala rin siyang sagot. Ang tanging naramdaman nila ay ang bigat ng kanilang ginawa at ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Habang tahimik silang nakatayo sa veranda, naramdaman ni Mia ang kabog ng kanyang puso. Paano kung malaman nila? Biglang pumasok sa isip niya. Ang takot sa posibleng mangyari ay nagsimulang bumalot sa kanya. Ngunit hindi rin niya maitatangging may bahagi ng sarili niya ang gusto pang ipagpatuloy ang nararamdaman. Tahimik silang dalawa habang ang hangin sa paligid ay tila huminto. Alam nilang parehong mali ang nangyari, ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila maitatangging may damdaming nabuo na hindi nila basta-basta mabubura. Sa isipan ni Adrian, naisip niyang handa siyang tanggapin ang anumang mangyari, basta't hindi mawala si Mia sa buhay niya. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang halik na iyon sa veranda, ngunit para kay Mia, parang tumigil ang oras. Ang bigat ng ginawa nila ay nakadagan sa kanyang dibdib habang ang alaala ng halik na iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya magawang humarap kay Adrian. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, agad siyang nag-iiwas ng tingin. Ang dating masiglang samahan nila ay napalitan ng tahimik na tensyon na parang nagbabadya ng isang bagyong paparating. Si Adrian naman ay hindi mapakali. Alam niyang nasaktan si Mia sa nangyari, ngunit hindi niya kayang magsisi sa naramdaman niya. Sa halip, lalo pa siyang naging determinado na ipaglaban ang damdamin niya para kay Mia. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano niya mapapaniwala si Mia na ang nararamdaman niya ay totoo at hindi basta-basta mawawala. Mia, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Adrian isang hapon habang abala si Mia sa kusina. Tumigil si Mia sa ginagawa, ngunit hindi siya tumingin kay Adrian. Busy ako, kuya, sagot niya, pilit na inilalayo ang sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam niya ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi niya kayang takasan ang nararamdaman niya magpakailanman. Pagkatapos ng isang tensyonadong hapunan kasama ang kanilang pamilya, agad na tumungo si Mia sa likod bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang magulong isipan. Tumingin siya sa mga bituin, hinahanap ang sagot sa mga tanong na hindi niya maipahayag kahit kanino. Mia, tawag ni Adrian mula sa dilim. Nagulat si Mia, ngunit hindi siya lumingon. Lumapit si Adrian, dahan-dahang tumabi sa kanya. Kailangan natin itong pag-usapan. Hindi sumagot si Mia. Sa halip, tinitigan lang niya ang lupa, pilit na nilalabanan ang damdamin niya. Ngunit hindi papayag si Adrian na matapos ang gabing iyon ng walang linaw. Mia, alam kong mali pero mahal kita at hindi ko kayang magsinungaling tungkol doon, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon, ngunit may halong emosyon. Napatingin si Mia kay Adrian at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng nararamdaman nito. Adrian, hindi natin pwedeng gawin to, sagot niya. Ang boses niya ay puno ng pighati. Hindi lang tungkol sa atin to. Pamilya natin ang nakasalalay. Ngunit hindi umatras si Adrian. Mia, minsan lang tayo mabuhay. Alam kong mahirap ito, pero ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Tahimik si Mia. Ang mga salita ni Adrian ay parang apoy na nagpapainit sa malamig na gabi. Sa kabila ng takot at guilt, hindi niya maitatangging may parte ng puso niya ang gustong sumugal. Sa halip na sumagot, tumalikod si Mia at naglakad pabalik sa bahay. Akala ni Adrian ay tapos na ang usapan nila, ngunit nagulat siya nang biglang huminto si Mia sa may pinto at tumingin sa kanya. Adrian, sumama ka, mahinang sabi ni Mia, halos hindi marinig. Hindi na nagdalawang isip si Adrian. Sumunod siya kay Mia papasok sa bahay. At sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagtaas ng tensyon sa pagitan nila. Pagpasok nila sa kwarto ni Mia, tahimik silang dalawa. Walang nagsalita, ngunit sa kanilang mga mata, alam nilang pareho ang iniisip. Lumapit si Adrian at hinawakan ang kamay ni Mia, dahan-dahang hinila siya papalapit. Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas si Mia. Ang simpleng hawak na iyon ay parang isang kasunduan, isang pagsuko sa damdaming matagal nilang pilit na nilalabanan.
Nagkatitigan sila ng matagal at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade, muling naglapat ang kanilang mga labi. Ang halik na iyon ay mas malalim, mas matindi at mas totoo kaysa noong una. Ang bawat galaw nila ay puno ng pagnanasa at damdaming hindi na nila kayang itago. Ang mga kamay ni Adrian ay nanginginig habang marahang dumadampi sa katawan ni Mia, na para bang sinasaliksik ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Si Mia naman ay napakagatlabi, bahagyang huminga ng malalim habang hinahayaan si Adrian na gabayan ang bawat galaw nila. Ang init sa pagitan nila ay unti-unting lumalalim. Hindi nagtagal. Ang kanilang gabing iyon ay naging isang pagsasakatuparan ng lahat ng nararamdaman nilang pilit nilang pinipigilan na sumabog na parang bulkang puno ng pagnanasa. Bawat sandali ay nagpaparamdam ng lalim ng kanilang pagkagusto sa isa't isa na parang hindi na nila kayang tumigil sa sandaling iyon, na para bang wala nang balikan sa kanilang desisyong pilit nilang tinatahak. Habang magkasama sa kama, tahimik silang nag-uusap. Mia, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero mahal na mahal kita. Bulong ni Adrian habang hinahaplos ang buhok ni Mia. Tumitig si Mia sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kahit papaano, tama ang lahat. Kinabukasan, ang liwanag ng araw ay tila nagdala ng bigat sa kanilang realidad. Nakatitig si Mia sa kisame, habang si Adrian naman ay tahimik na nakahiga sa tabi niya. Wala silang sinasabi, ngunit pareho nilang alam na hindi nila kayang balewalain ang nangyari. Adrian, anong gagawin natin? Tanong ni Mia, ang boses niya ay puno ng kaba. Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Mia at hinaplos ito ng dahan-dahan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, sagot ni Adrian. Ngunit alam nilang pareho na hindi ganoon kadali ang sitwasyon nila. Ang takot sa posibleng mangyari, ang galit ng kanilang pamilya, ang kahihiyan, ay parang espada na nakasabit sa kanilang mga ulo. Tumayo si Mia at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng araw ay tila nagbabadya ng isang bagong simula, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas. Lumapit si Adrian sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Mia, nandito lang ako. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Tahimik na tumulo ang luha ni Mia. Alam niyang may parte ng puso niya ang gustong ipaglaban ang nararamdaman nila. Ngunit alam din niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Humarap siya kay Adrian at sa kanilang pagtitigan, naramdaman nila ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sa ilalim ng maliwanag na araw, nakatayo silang dalawa, isang hakbang ang magpapabago sa lahat. Ngunit hindi nila alam kung kaya nilang tahakin ang daan na iyon. Ngunit handa ba silang harapin ang lahat ng kapalit para sa pag-ibig na ito? The End.